day everyone! Hello, kumusta kayo guys? Sana nasa maayos kayong kalagayan. For today's video, magre-repat tayo nitong Brilliant Aglonema. Kasi maliit na siya sapat niya. Tapos lumalaki siya ng ganito. O, see? Kaya kapag nalipat ko, mas lalong lalaki pa siya. Baka nga mas malaki pa siya dito, oh. Pero hindi ko na sila paghihiwalayin para mas lush tingnan, mas maganda. Diba kapag mas lush, mas magandang tingnan, lalo kapag mga healthy yung mga dahon niya, oh. Ang daming spider dito ngayon sa mga aglonema ko. Ayaw ko sanang tanggalin yung mga spider. Kaso lang, sabi ko, kasi diba kumakain sila ng insect, pero nainis na ako kasi tingnan nyo, oh, parang binabahayan na nila and madami na, oh, siguro mag-iitlog sila. Sa tingin nyo guys, tanggalin ko ba yung mga spider? Dati nakikita ko, hinahayaan ko lang, pero kasi ngayon, oh, ganyan yung ginagawa nila, baka masira pa yung dahon. So ito, ireripat ko siya guys, and meron na akong ganito, rice hull. Isang sack na sa 30 pesos daw, kasi nagpano yung husband ko ng bigas sa Bicol Pan, nagpamulino para maging yung palay, para maging bigas na yan. So sabi ko, hingi na, kung may rice hull ka, kukuha ka na, pero 30 pesos yung isang sack niya. Malaki naman, okay lang. Sana magkasya dito kasi lahat ng mga plants ko guys, sa anuhin ko, ireripat ko and lalagyan ko sila ng mga rice hull. Kasi ngayon, diba tag-ulan, much better kapag may mga rice hull yung natin, yung potting mix natin. Ayan. So, tanggalin ko na. Oh, ano na siya guys, oh, ano na siya maliit na siya. Ayan, naririnig kakaluskos yung mga manok yan, and kung may marinig kayong pusa, may maliit ditong pusa, hindi ko alam kung kanino yun. Parang ampunin ko na siguro kasi kawawa naman. Masyado siyang clingy. Kanina nga umaakyat na sa ko. Dito, umaakyat na siya, sabi ko, ayoko naman kasi ang niya, ang talim ng kuko. So ito guys, ibaba ko lang tong camera natin para makita nyo. Ayan. Ayan, oh. Hindi ko talaga siya dinidilig ng mga nakaraan kasi maulan nga, oh. Saka sabi ko nga, ayaw naman ng aglonema na maano sila. Oh, yan na nga, oh. Ipapasibol na. So, ang iriripat ko ngayon si Brilliant, and ito si Red Lipstick. Kasi tingnan nyo, medyo na siya, pangit na yung pagkakatubo niya. And kukunin ko na yung mga babies there guys, ito ang dalawa. Para mas makabuelo tong dalawang matured na Red Lipstick, kasi itong dalawang babies. Kasi kung ganito, okay lang, nasabay sila. Pero kapag ganun, parang hindi na pantay yung mas okay kunin ko ng babies niya. So, hindi ko na masyadong kakalikutin yung ugat. Okay lang. May ratio pa, pero para sa akin, tansya-tansyahin nyo na lang guys. Wala namang problema yan. Hindi naman kailangan perfecto, halimbawa 2:1, kayong bahala. Pero ang mare-recommend ko lang, wag lang masyadong, halimbawa kung may soil, lagyan nyo lagi ng, halimbawa kung may pamis kayo, or ito mas okay itong rice hull, mas mura. Kasi kapag pure rice hull lang kasi guys, parang hindi siya magiging stable, parang alam niyo yung parang kapag hinangin, mabilis siyang matumba. Yan lang, oh.
kapag ganitong nagre-repat ako guys, ito ang therapy ko. Nakaka-relax siya, promise. Ang gandang libangan. Natutuwa ako sa Rizal nga, tagal ko na kasi sinabi kay husband na maghahanap kami ng magbibilhan ng mga Rizal. Kasi yung ibang potting mix ko talaga guys, mayroong Rizal. Kasi syempre, sa kinatagalan na, medyo, andyan pa naman sila, pero kailangan mag-repat ulit. Sabi nila, dapat daw, wag yung pure Rizal na ilagay muna, na fresh kasi, mamamahayan doon ng mga langgam. Pero para sa akin, hindi naman. Basta, lagi mo naman na-check yung mga halaman mo. Hindi naman yan basta-basta pamamahayan ng langgam. Namamahay lang naman kapag ganitong tag-ulan talaga. Masyadong madaming nagsisilabasan ng langgam. So guys, ito na. Done na. Saka gustong-gusto kapag magaan lang yung nila, yung pot nila. Hindi, kapag pure kasing soil, masyadong compact, mas okay talaga may Rizal. Ayan, done na. Thick aglonema. Kasi tingnan nyo guys, yung isa di ko alam kung pa sana siya papunta. Ito din, mabigat na kasi siya, nilagyan ko siya ng tali pero hindi siya lumuwag din, Tapos ang gagawin ko, paghihiwalayin ko na lang tong babies nila. Para mas maka-well na yung pagtubo nila guys. Kasi tinitingnan ko naman kung pwedeng paghiwalayin o hindi. Kasi kung halimbawa pagdidikitin ko sila, maiipit yung babies. Hindi maganda yung So, ilipat na lang natin. Ayan. Ako, tansya-tansya na lang guys yung rice. Hindi naman kahit hindi perfecto na may mga may bulati guys. So, alisin natin yan. Kumusta kayo? Kumusta yung mga aglonema nyo nung nakaraang maulan? Kaya ako, lahat ng mga plants, mga aglonema ko ngayon, ire-repat ko, lalagyan ko sila lahat ng Rizal. Kasi masyadong mabigat ng Tsaka matagal ako hindi nakakuha ng Rizal, mga 2 years ago na. So, kailangan ko ng palitan. And ito nakadikit siya dito sa mother plant. Ripat ko talaga siya para mas makabuelo na sila lahat. Kasi parang dito crowded congest na sila. Ano ba itong pinaglalagay ko kasi? Kumusta kayo? And thank you ulit sa nadagdag na subscriber. Nasa 29 na po sila. Tayo pala. Thank you po. Thank you so much. Ayan. Napakalegi na nga Ayan. Tapos itong isa, tingnan nyo, payat tuloy. Pumayat siya tapos yan, naging legi na. Kasi parang hindi siya nakaano dito sa hindi nakabuelo. Tapos yung soil mix is compact na, wala na yung mga Rizal niya. And may eggshell din tong kasali, pero wala na Kaya haluan ko na siya ng Rizal para maging magaan lang yung niya. Pot. And ngayong month nga, magtatag-ulan na. Tag-ulan na talaga siya actually. Hindi natin masabi kapag umaga sobrang init. And kapag hapon, ayan, biglang uulan ng malakas. So, kawawa yung mga plants. Ikakat ko na lang siguro dito. Kahit hindi ko na paghiwalayin sila. Okay, so, pinamamahayan sila ng spider. Dati hindi ko inaalis kasi sabi ko,
okay lang naman kasi kumakain sila ng mga insect na dumadapo sa mga aglonema. Kaso sabi ko, nagiging ano na sila, minsan magkakadikit na yung dahon. Ayan. Thank you talaga sa 29 subscriber. Irerepat. Nakikita niyo ba guys itong pusang maliit? Ano lang yan? Kanina may naririnig akong meow ng meow. Sabi ko, saan ba? Nakala ko sa kabilang bakod. Tapos nakita ko andun pala sa mga ilalim ng plants ko. Tapos pinakain ko siya. Pinapalabas kanina ayaw niya pang lumabas. Nakatago lang siya. Pinalabas ko. Nung may pagkain ako, pinalabas ko. Ayan, sobrang clingy niya na. Sabi ko, wow naman itong pusang to. Kaso sobrang kulit. Buti ngayon tahimik na, kanina ang ingay-ingay niya. So, pinag-iisipan ko pa kasi kung paano ko siya ikakat. Kung pag-isahin ko pa silang, dahayaan ko na siya. Para yung mga kapatid niya magalis. Ang dami na oh. Kasi mas okay talaga magpo-propagation guys. Para ito, may naaano pa kayo. Unang-una mapapadami nyo, and kung hindi na maganda yung pagkakatubo niya, yung mga bagong sibol niya, ayan, mga babies niya, magaganda na, lalo kung okay na okay sila sa potting mix nila. Ayan. Okay. And ito ano siya, sa maliit mo ng pot. Kasya ba? Kasya yan. So, para mas madaling maano, mas madaling maano yung ugat nila kapag maliit lang muna yung pot na ganun. Best feeling ever ang pagre-repot. Yan, pagpapadami. Ano ba to? Parang candy. Dito, yung dahon niya. Ang ganda. Yan mga kanosa guys, kapag nag-limitate yung aglonema natin. O see, kapag lupa lang din yan, namumuumo siya, nagiging compact, kaya mas okay may rizal guys. So, di ko napapahabain yung video nito guys. Yan. Sana nagustuhan nyo. Parami tayo ulit ng red lipsticks. Hiwa-hiwalayin ko na sila para madami. Kasi parang ang ganda lang kapag mga 1 month nito may lalabas yung suloy niya. So, bagay na bagay siya ngayon. So, Christmas! So guys, thank you for watching. Bye-bye!